Ito ang komisyon mo para sa proyekto ngayong buwan. Kunin mo ang pera at asikasuhin mo na ang mga papeles sa finance. Huwag ka nang pumasok bukas. Kumita ang kumpanya ng 10 milyon sa kontrata ni Boss Joe. Malinaw na nakasulat sa kontrata. 1 milyong piso ang komisyon para sa core technical staff. Pero 100 piso lang ang ibinibigay niyo sa akin. Chen Han. Masyado ka namang bilib sa sarili mo. Ang proyekto, ang mga kagamitan, at ang kliyente. Lahat yan ay pag-aari ng kumpanya. Kung wala ang kumpanyang ito, walang silbi at walang halaga ang galing mo. Sa madaling salita, isa ka lang hamak na programmer na empleyado rito. Ang base logic ng mga sasakyang yan ay may nakatagong critical na error. Maliban sa patch na ginawa ko, maliban sa code na isinulat ko, siguradong magkakaproblema ang sino mang hahawak niyan. Ngayong tinatanggal nyo ako, hinding-hindi nyo maide-deliver ang mga sasakyang yan. Chen Han, binabantaan mo ba ako? Pinapaalalahanan lang kita. HMPH, hindi ito ordinaryong sira lang. Kung pipilitin yung i-release ang mga sasakyan, alinman sa titigil ang buong makina, o masusunog ang main computer board nito. Hey! Tito, narinig mo ba yun? Hindi pa man siya nakakaalis. Tinatakot na niya ang kumpanya. Ang mumurahin mong code. Nakopya ko na lahat kagabi. Isa akong master's graduate mula sa ibang bansa. Isang tingin ko lang, gets ko na agad yan. Ilang parameters lang yan. At kaunting logic lines. Kaya ko yang ayusin sa loob lang ng 1 minuto. Chen Han. Kung wala ang pangalan ng kumpanyang ito, basura ang teknolohiya mo. Umalis ka na. Sige. Sana pagdating ng delivery sa susunod na linggo, huwag kayong luluhod sa harap ko para magmakaawa. Gong An. Hindi ba sabi mo kaya mong ayusin to sa 1 minuto? Tito. Ang encryption na ito ay hindi gaya ng karaniwang commercial encryption. Ikinandado niya ang core hardware, kasama ang base system, ang verification chain at security, ay ginawa niyang iisang unit. Kapag ginalaw ko ang kahit isang parameter, mag-o-auto-lock ang buong sistema. Buhay ang code na ito. Ibig mong sabihin, yung hamak na assistant na yun, ay hindi lang nananakot. Opo. Kung wala ang patch na iniwan niya, ang mga sasakyang ito ay magiging tambak na basura na lang. Zhang, tungkol sa inspection, darating ang test driver bukas, di ba? Sige, walang problema, makakaasa ka. Bago magtanghali bukas, ayusin niyo ang sasakyang yan para sa akin. Kung hindi madaan sa software, baklasin niyo. Kung hindi mabaklas, isulat niyo ulit ang code. Hindi ba't galing ka sa abroad? Simple lang ito pero hindi mo magawa. Opo. HMPH. Babala. Protection system auto-lock na activate. Ginoong Chen, ang bayad po sa ospital ng kapatid nyo. 2 araw na itong atrasado. Nakatakda ang operasyon sa susunod na Lunes. Kung hindi pa rin darating ang paunang bayad na 500,000, mapipilitan kaming urong ang schedule. Darating po iyon sa loob ng ilang araw. Kuya, kung hindi talaga kaya, maghintay na lang muna tayo. Maayos naman ang pakiramdam ko ngayon. Hindi naman masakit. Huwag kang mag-alala, Xiaoya. Inihanda na ni Kuya ang pambayad sa operasyon mo. Hindi madali ang pagkakataong ito. Nakahanap na tayo ng tagmang puso. Pangako mo kay Kuya, magpakatatag ka, ha? Opo, naniniwala ako kay Kuya. Si Kuya ang pinakamagaling sa buong mundo. Dito na nga iyon, 30,000 buwan ng sahod. Ang mga kotseng ito ay nakatambak lang dito. Mahigit kalahating buwan na itong sakit sa ulo. Kung miran ka lang, malayang kang umikot-ikot. Pero kung magpapaayos ka ng kotse, ipakita mo muna sa akin ang job order. Hindi ako narito para magpaayos. Naghahanap ako ng trabaho. Hey! Naghahanap ng trabaho, kaibigan. Collier ito ng mga kotse. Hindi ito agency ng headhunter. Ang mga kotseng ito, hindi nyo kayang ayusin. Itong GTR na ito, may problema sa pagmatch ng R35 GR6 gearbox at ATTESA 4-wheel drive logic. Nireprogram ang software, pero hindi kinaya ng chassis. Mas simple ang problema ng isang ito. Binago ang diameter ng exhaust pipe, kaya nagulo ang back pressure. Pero ang catalytic converter at oxygen sensor wiring ay hindi na bypass ng maayos, kaya nagkakaroon ng interference sa ECU. Tungkol naman sa 911 na iyon, easy na lang ang stage 3 program, pero hindi na recalibrate ang throttle opening at torque release curve. Hindi na nagtutugma ang logic ng gearbox. Kapag itinuloy pa ang pagtakbo, masisira muna ang transmission. Mukhang interesante ito. Sige, subukan muna natin ang galing mo. Sino ka ba? Bago lang ako rito. Hey. Baguhan pala, ha? Halika rito. Baklasin mo muna ang air intake ng BMW na iyon.
ang fuel injector ng ikatlong cylinder, luma na ang sealing ring, at saka, ang valve timing ay lilihis ng kalahating degree. Hindi mabasa ng computer mo ang fault code, dahil ang frequency ng panginginig ay hindi pa umaabot sa itinakdang threshold. Hindi mag-aalarma ang ECU, pero ang pressure sa cylinder ay nagsisimula ng bumagsak. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Narinig ko lang sa sarili ko. Kalokohan. Paandarin ang makina. Gamitin mo ang stethoscope para pakinggan. Ang fuel injection frequency ay mas mataas ng 3% kaysa sa ibang 5 cylinder. Para mapanatiling stable ang idle speed ng ECU, automatiko nitong dinadagdagan ang buga ng crudo. Dahil sa maliit na singaw na iyon sa seal. Nagiging masyadong lean ang mixture. Matindi ka, Saan mo natutunan iyan? Pwede bang makahingi ng advance sa sahod dito? Kailangan ko na talaga ngayon. Gaano ka-importante? 3 araw. May 100,000 rito. Hindi ito bigay lang. Kung maayos mo ang 3 kotseng iyon sa ibaba, ang kikitain doon ang magsisilbing advance commission mo. Kapag hindi mo nagawa, kalimutan mo na ang sinabi ko. Hindi ka ba natatakot na baka takbuhan kita dala ang pera mo? Kung ganoon, hindi mo sana tinulungan si Joe kanina, na ayusin ng pansamantala ang BMW na iyon, at hindi mo rin sana ipinaliwanag, ng malinaw ang solusyon para sa permanenteng pagkumpuni. Hindi ako tumitingin sa sinasabi ng bibig, kundi sa gawa ng mga kamay. Pipirmahan ko ang kontrata, ituturing ko itong utang ko sa iyo. Sige, asahan ko ang maayos nating pagtatrabaho. Nurse, magbabayad muna ako ng 100,000 rito. Ang kulang ay bubuuin ko sa loob ng 3 araw. Gulo-gulo ang third stage program. Lantad ang logic ng gearbox ng walang proteksyon. Pati ang factory baseline ay napatungan na. Ang tinatawag nilang eksperto ay hindi lang basta palpak. Isa siyang berdugo ng makina. Nasa microwave ang pagkain. Darating bukas ang may-ari ng GTR. At hindi madaling kausap ang taong iyon. 不仅要修，还得把你埋的雷。 Hukayin ninyong lahat ang mga iyan. Kapag may ipinangako ako sa iba, hindi ako nagpapabeya. Ang programang isinulat ng Tarantadong Chenhan na iyon, ay sadyang hindi malusutan. Kailangang piliting palitan ang ECU. Hindi pa ito na isasalang sa test bench. Sana ay walang maging problema. Handa na ba ang lahat? Handa na po. Huwag kayong mag-alala, Boss Lin. Ang mga proyektong ginagawa naming mga taga-Genren. Kailan ba kami nagkaroon ng aberya? Tingnan muna natin ang basic condition. Ito ba ang sinasabi mong tapos na ang tunnel? Anong nangyari? Gusto ko lang namang patakbuhin muna ang programa. Hindi ko alam na masusunog ito. Hindi mo alam. Legal Department, itabi ang lahat ng ebidensya. Ipatupad ang bet and close ng kontrata. Boss Joe, maghanda ka na sa babayarang danyos. Tiyo, manahimik ka. Sino ba ang nagsabi sa akin noon na kayang-kaya itong ayusin agad? Ako. Hanapin ninyo at pabalaykan dito si Chenhan. Wala akong pakialam kung magkano ang magastos. Ngayon din, hanapin ninyo siya at pabalaykan dito. Hello. Yung bagong dating sa shop ninyo, pwedeng pakausap sa kanya. Sino po ang naghahanap sa kanya? Mula ako sa Genren Autotech. Kasalukuyan siyang nag-aayos ng sasakyan. Hindi siya pwedeng sumagot. Hindi pwedeng sumagot. Sabihin mo muna sa akin kung anong kailangan mo. Gusto ni Boss Joe na pabalaykan si Enger. Chen para tumulong. 价格好商量。 1,000,000 piso kung ganoon. Chunzu Auto Repair. Ako si Joe Junren. Ibigay mo ang telepono kay Chenhan. Hindi siya tumatanggap ng tawag mula sa labas. Sabihin mo na ang sasabihin mo. Magkano ang gusto niya? Ipinasabi ko na sa iyo kanina. 1,000,000. Paniningil na iyan sa gitna ng gipit .
Kung ganoon, ikaw na lang ang mag-ayos niyan. Anong balak mong 你准备 gawin? 怎么处理？ 把地址发给我。 Pupunta ka ba? Pupunta ako. Pero hindi para iligtas siya. Kundi para ipakita sa kanya kung paano siya babagsak. Anger. Chen, sa wakas ay dumating ka rin. Alam mo na ang sitwasyon. Buksan muna ang calibration. Sinong naglagay ng compatibility module na ito? Gusto ko lang naman sanang lagpasan ang system. Ang nilagpasan mo ay hindi lang basta protection mechanism, kundi ang huling safety line. Nagkaroon ng protocol conflict dahil sa murang module. Pumutok ang fuse dahil sa kuryente at nadamay ang ECU. Nag-short circuit na ang mga layer ng main control board. Sira na talaga ang hardware nito. Hindi na ito maayos. Chen Han, tingnan mo uli. Ikaw ang pinakamaalam sa system na ito. Nasuri ko na ang lahat. 控制单位烧穿，不是调教问题。 Sira na ang hardware, wala na itong pag-asa. Kahit magkano pa ang bayan, ayos lang. Iligtas mo ang kumpanya kahit minsan lang. Iniligtas na kita noon. Ang batch ng mga sasakyan ni Manager Zhang. Noong unang taon ko rito, ako ang gumawa ng basic architecture niyan. At sa ikatlong taon, natapos ko ang logic protocol debugging. Sinasabi niyo sa labas na proyekto iyon ng kumpanya. Pero ang bawat linya ng code na iyan, ako ang nag-type. Ang bawat parameter, ako ang matiyagang nag-calibrate. Tapos noong hakiyan na ng kita, 100 piso lang ang ibinigay niyo sa akin. Ngayon, gusto ko lang na, makita mo kung paano ka babagsak. Ngayon, gusto ko lang na, makita mo kung paano ka babagsak. Manager Joe, bukas ang Chunzo para sa negosyo. Pero ang trabahong ito, hindi namin tatanggapin. Umalis na kayo. Simula ngayong araw, ang regular maintenance ay kay Old Lee na. Ang mga mahihirap na sira, diretso na sa akin. Suriin muna ng mabuti bago baklasin. Mag-diagnose muna bago magbaklas at magpalit. Dati, nakasanayan nyo ng baklas agad. Baklas muna bago mag-isip. Kailangang baguhin ang bisyong iyan. Bago baklasin ang anumang parte. Dapat nasa isip nyo na ang lahat ng data at failure modes nito. Ayaw ko ng hula-hula lang sa pagpihit ng tornilyo. At isa pa. Yung mga sumire sa sarili nilang sasakyan, tapos lalapit sa atin para magpasak lolo. Hindi natin tutulungan. Yung mga sumire sa sarili nilang sasakyan, tapos lalapit sa atin para magpasak lolo. Hindi natin tutulungan. Nandyan ba si Chen Han? Gusto kong ipagawa ang basic logic ng GT3 ko. Sabi ni Young Master Joe, sa Chunzo lang daw. Kayang ayusin ang mga komplikadong tunnel. Para sa regular maintenance, pumila ayon sa appointment. Walang sinjitan ngayong araw. Sige, maghihintay ako. Kahit umabot pa ng susunod na linggo, ayos lang. Kuya Lee, hindi sa pinahihirapan kita. Pero may utos galing sa taas. Sabi ni Junren, kung sino man ang mag-supply sa Chunzo, huwag na silang umasang makakakuha pa ng stocks. Mula sa 3 malalaking ahente sa South City. Maliit lang ang negosyo ko. Hindi ko kayang bumangga sa kanila. Sinong nasa taas? Si Joe Junren. Kuya Lee, payong kapatid lang. Lumipat na kayo ng pwesto habang maaga pa. Malaking tao ang kinalaban ng Chunzo ngayon. Nasa likod ni Joe Junren. Ang buong Auto Parts Association. Hindi lang sina Old Zhang at Old Xing, pati ang South City Chemical Bank, at ang importer ng langis, lahat sila ay pinutol na ang ugnayan. Hindi lang sina Old Zhang at Old Xing, pati ang South City Chemical Bank, at ang importer ng langis, lahat sila ay pinutol na ang ugnayan. Iisa lang ang dahilan nila, may nagbigay ng babala mula sa itaas. Paano na ang mga orders natin? Maraming sasakyan sa labas ang naghihintay ng oil change. Ang pila ay hanggang susunod na linggo na. Ang brake pads natin, 3 araw na lang ang itatagal. Gamitin muna ang natitirang stock. Ako na ang gagawa ng paraan sa iba. Walang supply. Siguradong walang darating na stock sa loob ng 1 linggo. Paano na yung Mercedes sa labas? Kukunin na ng customer ang sasakyan bukas. Ang brake disc niya ay pudpod na ng husto. Kailangan na itong palitan. Anong nangyari? Naubusan tayo ng mga pyesa. Nagbigay ng utos si Joe Junren. Wala nang nangangahas na mag-supply sa atin dito sa South City. Gawin muna ang mga pwedeng gamitan ng Universal Parts. I restore muna ang mga pwedeng kunan ng lumang pyesa.
Huwag munang tumanggap ng mga order na nangangailangan ng original parts. Makipag-usap sa mga customer tungkol sa schedule. Huwag muna tayong sumuko agad. Ang tunay na core technology ay hindi kailanman nakadepende sa paghihintay ng pyesa. May naisip ka na bang paraan? Hindi lang paraan, kundi tamang proseso. Aabutin ng 10 araw bago dumating ang mga original parts. Pero hindi makakapaghintay ng ganoon katagal ang customer. Tingnan mo ang kotseng iyon sa Bay number 3. Ang brake disc ng BMW na iyon. Sa ordinaryong tall year, sasabihin agad na palitan ng bago. Pero tingnan mo ang wear curve nito. Hindi ba't sira na lahat? Ang problema ay hindi pantay ang friction surface. Ay refis lang natin ang surface gamit ang lathe machine. Tapos palitan ng universal brake pads. Tatagal pa rin iyan ng 10,000 kilometro. Hindi sa hindi nyo alam gawin ito noon. Tinamad lang kayong mag-compute. Hindi sa hindi nyo alam gawin ito noon. Tinamad lang kayong mag-compute. Ang precision turning ay nangangailangan ng CNC lathe. Wala tayo noon. Pumunta kayo kay Old Jow sa West City. Ang gamit niyang second hand na CNC lathe ay sapat na ang precision, brake disc, silang chamber, shock absorber springs. Lahat ng ito ay pwedeng gawan ng paraan. Gumamit ng universal parts o ay refurbish ang mga original. Ang mga kailangan talaga ng original parts ay ang mga sensors at ECU chips lang. Ang dalawang ito, kaya pa ng inventory natin hanggang 1 buwan. Kailan mo pa inilista ang lahat ng ito? Noong unang linggo ko pa rito. Noon ay hindi pa ako sigurado kung ibablock tayo ni Joe John Ren. Pero ang isang tall year na walang sariling alternative parts system at independent channels ay madaling masasakal sa negosyo balang araw. Magagawa ba talaga ito? Sa mundo ng racing, mahigit 20 taon na itong ginagawa. Ang mga original brake discs ay stamp lang. Kaya hindi talaga mataas ang precision nito. Ang unang dapat gawin pagkahawak sa pyesa ay isa lang sa lathe para sa precision balancing. Hindi lang ito itinuturo sa mga karaniwang tall year. Gawin niyo ang sinabi niya. Sundin niyo siya. 照他说的做。 Simula ngayon, babaguhin natin ang buong diagnostic process. Suriin muna bago baklasin, at huling opsyon ang pagpapalit. Iyong dating ugali na baklas muna bago mag-isip, itigil nyo na iyan. Para sa iyo ito. 15% shares sa Chunzo. Hindi ito pabuya, kundi upgrade ng ating partnership. Sabi mo noon, sa loob ng 3 buwan, kukuha ka ng 40% ng profit share. Ngayon, sa tingin ko ay hindi na. Kailangang maghintay pa ng 3 buwan. Wala pa akong 1 buwan dito. Kaya nga mas dapat mo itong tanggapin. Ang muling pagbangon ng isang tall year na malapit ng mamatay. Hindi ko yun nakalain. Pero kailangan kitang atali ng maaga. Sa barkong ito. Sa totoo lang, hindi ako naniwala noon na may taong makakagawa. Napasanin at itaguyod ang tall year na ito para sa akin. Noong pumanaw ang tatay ko, ibinili niya sa akin na ang Chunzo ang bunga ng kanyang tapat na pagsisikap. Sabi niya, ingatan ko ito. 6 na taon ko itong pinangalagaan. Pero lalo lang itong bumagsak. Noong araw na mailabas na ang GTR na iyon. Iyon ang gabi sa loob ng 6 na taon na pinakamahimbing ang tulog ko. Ang tatay mo. Siya ang nagpangalan sa Chunzo. Sabi niya, ang pag-aayos ng kotse ay parang pagkatao rin. Huwag kang aasa sa ihip ng hangin. Dapat ikaw mismo ang gumawa ng sarili mong diskarte. Huwag mo munang pirmahan ang mga shares. Natatakot ka ba na madamay ako sa problema mo? Natatakot ako na baka magsisi ka. Pupunta muna ako sa ospital. Para sa mga customer na nasa waiting list bukas. Sabihin mo sa kanila na huwag magmadali. Unahin ang mga may malalang sira. Aayusin ko ang schedule ngayong gabi. Mukhang balak talaga ng taong ito na manatili ng matagal. Paano mo nasabi? Kanina, noong binabaklas ang BMW na iyon, habang ginagawa ang brake disc, napansin ko ang kanyang tool cabinet, ang sarili niyang set ng gamit, may mga serial number ang bawat wrench. Iba ang pagkakaayos nito kumpara sa gamit ng shop, naka-arrange base sa torque values. Unang linggo pa lang niya rito, inayos na niya agad. Ang tool cabinet ayon sa sarili niyang sistema. Kung ang isang tao ay walang balak magtagal, hindi siya mag-aabala sa pagkakaayos ng mga gamit. Chunzo Auto Repair. May naghahanap sa iyo sa labas. Sino? Hindi ko kilala, pero ang kotseng dala niya. Kahit habang buhay ka pang mag-ayos ng kotse sa Nancheng, bihira kang makakakita ng ganoon. Isang 1965 Porsche 356 SC. Lahat original parts at original paint. Kahit ang texture ng mga upuan, original pa rin.
Sino rito si Chen Han? Ako po. 40 taon na sa akin ang kotseng ito. Ngayon, ayaw nang gumana ng logic lock, at putol na rin ang linkage ng carburetor. Kaya mo bang ayusin? Kaya ko po. Sige, ipinapaubaya ko na sa iyo. Ginoong yan. Ang mga pyesa ng kotseng ito ay dekada nang hindi ginagawa. Wala kang mahahanap na kapalit sa buong lungsod. Kapag nasira iyan habang binabaklas. Pero hindi ba't si Master Chen ay kilala na kayang ayusin ang kahit ano. Ngayon ang tamang oras para mamangha ang lahat. Dati siyang nagtrabaho sa Junren. Ang galing niya ay hindi lang basta sabi-sabi. HMP, balita ko tinanggal siya kaya napadpad dito sa Chunzu. Subukan nating paandarin. Ang husay. Hindi ko akalain na dito sa Nancheng ay may nagtatagong eksperto na katulad mo. Sino nga ulit ang nagsabing nagtrabaho siya sa iyo noon? Sa tingin mo ba karapat-dapat kang maging boss ng ganitong tao? Magkano ang bayad? Huwag na po. May nag-ipit kasi ng supply chain ko. Ang tagal inayos ng kotseng ito ngayong araw. Libre na ito bilang regalo ko sa inyo. Gawain mo ba ito? Ginoong yan, bahagi lang ito ng kompetisyon sa negosyo. Kalokohan. Ang pag-ipit sa kakayahan ng iba ay hindi kompetisyon. Ako ang may-ari ng Haisheng. Ang supply ng mga pyesa para sa Chunzu Auto Repair ay ilalagay ko sa aking priority whitelist. Ibubukas ko ulit ang credit line ninyo sa bangko. Lahat ng upstream suppliers at channels na hinarang ng hindi makatarungan ay dapat ibalik agad sa normal. Ha, ito ang tunay na Lodi. Engineer Chen, heto ang calling card ko. Isa-isa lang ang pagtanggap ng order. Priority ang mga mahihirap na kaso. Hindi kami nananaga sa presyo. Sa Chunzu, resulta ang labanan. Hindi puro forma. Iya, sa iyo ba ang shop na ito? Opo, ako po si Liu Qingshui. Magaling kang pumili ng tao. Huwag mo siyang pakakawalan. Alam ko po iyon. Ang utang na loob na ito ng pamilya yan, babayaran namin. Sa hinaharap, kung may pagsubok na hindi nyo malampasan, lumapit lang kayo sa pamilya yan. Hindi ka man lang natataranta. Pero kahit gaano ka pa kabalisa, kailangan muna. Direktor Son, sigurado na ang operasyon bukas, di ba? Ginoong Chen, diretsahan ko na kayong kakausapin. Nitong hapon lang, biglang nag-abiso ang medical department. Kailangan naming ulitin ang proseso para sa pre-op consultation. Na-hold din ito sa infection control department. Sabi nila, yung gamot bago ang operasyon, kailangan ay submit ulit ang approval. Ano ang ibig ninyong sabihin? Direktor Son, ang ibig sabihin, ang operasyon ng kapatid mo ay kailangang ay postpone. Kayo po ba ang kapamilya ni Chen Xiaoya? Ganito po ang sitwasyon. Base sa pinakabagong pulisya ng ospital, tungkol sa pamamahala ng schedule ng operasyon, ang mga high-risk surgery ay nangangailangan ng multidisciplinary consultation. Ang mga eksperto ay i-arrange ng medical department. Ang prosesong ito ay aabuti ng 1 linggo. Bukod pa rito, ang mga espesyal na gamot bago ang operasyon ay kailangan ding suriin ulit ang race ATA. Joe. 1 buwan na ang nakalipas ng i-schedule ang operasyon. Tapos na ang lahat ng consultation. Tapos sasabihin niyo sa akin na uulitin ang proseso. Iyan ang pulisya. Direktor Chen, ako ito, si Chen Han. Yung automatic system ng Chunzu, yung authorization para sa Core 2 ng Logic, dagdag pa ang 2 high-performance sets, at ang priority cooperation rights para sa tunang algorithm. Sapat na ba yun para ipalit sa isang top-tier consultation sa cardiac surgery? Gaano katagal? Sa loob ng kalahating oras. Gusto ko ang pinakamagaling na team. Hindi lang ito pag-aayos ng sasakyan. Hindi ganoon kabilis ang proseso sa ospital. Ay latag mo na ang mga algorithm. Direktor Chen, kung sa tingin nyo ay hindi ito sulit, pwede akong humanap ng ibang paraan. Alam mo sa sarili mo kung sulit o hindi. Pero mahirap gawin iyon sa loob ng kalahating oras. Kalahating oras. Ginoong Chen, kakatanggap lang namin ng abiso. Sinimulan na ng ospital ang emergency consultation procedure. Ang mga eksperto mula sa Beijing at Shanghai ay nasa biyahe na.
Yung may-ari ng GT3 sa labas, gusto kang makita ngayong araw. Yung tungkol sa kompetisyon na kailangang ayusin ni Young Master Joe. Hinarang ko na silang lahat para sa iyo. Nag-set na ako ng iisang script sa shop. Hindi na tatanungin kung saan ka pupunta. Sasabihin lang na busy ka sa isang malaking project. Bakit ka nandito? Nakalock ang shop. Bukas na lang bubuksan ni Mang Lee. Kung nilalamig ka, isuot mo yan. Naging matagumpay ang operasyon. Wala na sa panganib ang pasyente. Kailangan lang siyang obserbahan sa loob ng ilang araw. Dapat ay makaka-recover na siya. Pagkatapos, kailangan lang niyang magpahinga ng maigi. Hindi naman ito makakaapekto sa normal na pamumuhay. Chen Han, hindi ko intensyong saktan siya. Tumutulong lang akong magtanong tungkol sa sitwasyon sa ospital. Lahat ng iyon ay inayos ng tiyuhin ko. Tumahimik ka. Ginoong Chen, ang mga sangkot na tao ay dinala na para sa investigasyon ayon sa batas. 我随时可以。 Umuwi ka muna at magpahinga. Ako na ang magpapatuloy sa legal na proseso. Bakit? Hindi ako sanay na masyadong maliwanag. Yung bumbilya sa dati nating lugar, ay hindi kasing liwanag ng emergency light dito. Ha ha ha. Ang taong ito, may plano na sa isip niya. Hindi ito plano ni John Ren. Sa kanya iyan. Hay nako. Sa totoo lang, noong tinitingnan ko ang bulok nating Collier noon, nahihiya talaga akong sabihin sa iba na doon ako nagtatrabaho. Kahapon, sinabi ng anak ko sa kaklase niya. Na ang tatay niya ay nasa Chunzu Auto Repair. Nanlaki talaga ang mga mata ng kaklase niya. Nagtanong pa kung tumatanggap pa ba tayo rito. Ha ha ha. Laoli, hawakan mo ang basic maintenance team. Ang mga galing sa malalaking planta, ilagay sa testing at assembly. Ang matitira, sa R&D team. R&D. Pananaliksik at pagpapaunlad. Ang pag-aayos ng kotse ay pagtanggap lang ng order. Pero ang system programs, at underlying logic, doon tayo talaga ginigipit ng iba. Sa hinaharap, hindi lang ito basta Collier. Kaya pala sa simula pa lang, hindi mo lang balak gawing simpleng Chunzu Auto Repair ito. Oo, gagawa ako ng sarili nating tunang system. Noon, ang pag-aayos at pagtun natin, ay parang nagtatagpi lang ng butas ng gawa ng iba. Isang set ng foreign system, isang imported module, isang protocol lock. Sila na ang nagdidikta kung hanggang saan lang ang kaya nating gawin. Kaya ayaw ko nang mag-ayos lang. Gagawin kong sariling system natin ang diagnosis, tuning, at matching logic. Ang pondo, test scores, at channels, kaya kong ibigay. Pero kailangan mong ipakita sa akin na ang sistemang ito ay talagang gagana ng maayos. Gagana ito, at hindi na magtatagal. Sige, simulan na natin. Kapag nabuo na ang sistemang ito, 不需要和谁比。 ang system ng iba ay magiging standard answer na lang. Pero ang standard answer na iyon ay nakasulat sa ilalim ng mga patakaran ng iba. Ang gagawin ko ay ako ang gagawa ng tanong. Para ang iba ang sumunod sa mga patakaran ko. Ang gagawin ko ay ako ang gagawa ng tanong. Para ang iba ang sumunod sa mga patakaran ko. Kuya Chen, yung laban na natalo tayo noon, noong kalahating buwan na ang nakalipas, gamit yung nitun mong McLaren, bumalik kami sa track, 80% pa lang ng silinyador. Naiwan ko na sa kangkungan yung GT3. Sa radyo, puro hiyawan at iyak ng pagkagulat ang maririnig. Isasama ko lahat ng mga tropa ko, na mahilig sa performance cars dito. Ang reservation, abot na hanggang 2 linggo, Chen Han. Kailangan na nating simulan yung grading system mo. Ang mga mahihirap na sira at performance, tunang ay may hiwalay na quotation. Habang mas mahirap at mas bihira, mas mahal. Hindi ba Collier lang naman ito? Masyado namang mapang-api sa customer. Hindi ba Collier lang naman ito? Masyado namang mapang-api sa customer. Nakalathala ang presyo at walang tawaran. Huwag kang magsalita ng ganyan. Tingnan mo ang klasifikasyon. Bawat uri ng sira ay may katapat na level. Pati ang oras ng paggawa at kagamitan. Napaka-profesional ng pagkakasulat. Pati mga tao mula sa Kalabang Collier, palihim na kumukuha ng litrato. Ang sistemang ito na ginawa natin, hindi para kumita sa pagtataas ng presyo, kundi para pilitin ang buong industriya, na itaas ang antas ng teknikal na pamantayan. Sa susunod, sino pang maglalakas loob na gumamit ng apprentice para lokohin ang customer? Sila ang makakatanggap ng matinding leksyon mula sa merkado.
Engineer Chen. Tungkol sa mga nangyari noon, wala kaming karapatang magsalita. Nagkawatak-watak na ang grupo sa panig ni Junren. Gusto lang naming itanong. Tumatanggap pa ba ang Chunzo ng tao? Ang pagtanggap ay nakadepende lang sa inyong kakayahan. Hindi mahalaga kung saan ka galing dati. Kung kaya mong magtrabaho, manatili ka. 不能干就走。 Gagalingan ko po ang pagtatrabaho. Dati, ang mga taong ito ay hindi man lang tinitingnan ng maliit at sirang collier na ito. Dati yun. Ngayon, nagbago na ang patakaran. Ang patakaran ng shop na ito ay wala sa mga regulasyong nakapaskil sa dingding. Lahat ay nakasalalay sa iyong mga kamay. Para sa sarili nating electronic control platform. Puno na ang development team. Lahat ng kita sa account ng Chunzo ay ipinuhunan ko na riyan. Nang utang pa ako ng malaking halaga. Kapag nagsimula na itong tumakbo, gagawin na natin ang malalaking proyekto. Todo apak sa silinyador. Ang output curve sa gulong ay swabe. Walang anumang putol o aberya. Sa pangalawang apak para mag-shift, walang anumang lag ang gearbox. 00.3000.3000.30. Lahat ng traction control data sa loob ng 0.3 segundo ay muling itinugma lahat. Oh. Gamit lang ang isang vernier caliper at segunda manong lathe, isa-isa mong kinalas ang mga kamay na sumasakal sa ating leeg. Ano ang susunod nating gagawin? Dati, nagmamakaawa tayong bumili ng system ng iba, pati na ang kanilang mga module. Sa susunod, sila na ang kailangang sumunod sa ating mga patakaran. Ang valve membrane ay sarado na ng maayos. Nawala na ang ingay ng pagdaloy ng dugo. Mas mabuti ang paggaling kaysa sa inaasahan. Magiging normal na ang buhay mo sa hinaharap. Pero huwag kang magpapagod ng husto. Kuya, narinig mo ba? Normal na buhay. Kuya, ito ang dahilan kung bakit mo ginagawa ang lahat ng ito. Ang brand ng bagong system ay rehistrado na sa wakas. Ang Chunzo Electronic Control ay pagmamayari ni Chensai. Kuya, ngumiti ka. Ubo. Hindi ah. Yehey, meron kaya, nakita ko. Dito ang Chunzo Auto Repair. Nasaan si Chen Han? Palabasin niyo siya para harapin ako. Ako si Liu Qingshui, ang person in charge dito. Sino po sila? At anong kailangan niyo kay Chen Han? HMP. Ako si Wei Ming Yuan, ang president ng Bosch China Region. Sabihin mo kay Chen Han, itigil niya na ngayon din ang kanyang tinatawag na Chunzo Electronic Control System. O maghanda siyang makasuhan sa korte. Napakayabang naman ng pananalita ni President Wei. Kami sa Chunzo ay gumagawa ng sarili naming system. Anong kinalaman nito sa Bosch? Hey, mukhang hindi yata alam ni MS. Liu ang kalakaran sa industriya, ang system na iyon ni Chen Han. Mula sa core logic calibration algorithm, hanggang sa interface layout, lahat ay kopya lang sa amin. Ang EDC-17 system ng Bosch, ay nakuha na namin ang kompletong comparison report. Sa sandaling magsampa kami ng demanda, hindi lang bilyon-bilyong danyos ang babayaran ng Chunzo, kundi kailangan nyo ring tuluyang itigil ang inyong R&D. Huwag nang umasa si Chen Han na makakatapak pa uli sa industriya ng automotive electronic control habang buhay. Kalokohan ang sinasabi nyo. Ang system ni Engineer Chen ay nakita naming unti-unti niyang isinulat. Paano iyon magiging nakaw? Natatakot lang kayo na kaming mga taga-Chunzo ang umagaw sa negosyo nyo. Ang agawin ng negosyo nyo gamit ang isang maliit na collier lang na nagsimula sa pag-aayos ng kotse. May lakas ng loob pang makipagkumpitensya sa negosyo ng Bosch. Si Chen Han ay isa lamang outsourced assistant na sinibak ng Junren. Anong matinong sistema ang kaya niyang isulat? Sa tingin ko, ninakaw niya lang mula sa Junren ang mga natitirang authorized codes ng Bosch. Binago lang ang ilang parameters. Tapos naglakas loob ng magpanggap na ito ay sariling pananaliksik at pagpapaunlad para manloko. Tumahimik ka. Ang kakayahan ni Engineer Chen ay 100 beses na mas mahusay kaysa sa inyong mga marunong lang magyabang gamit ang mga nakahandang sistema. Noong panahong iyon, kung ang batch ng mga sasakyan ng Junren ay hindi naging matagumpay, matagal na sanang bumagsak ang sistema ng Bosch ninyo. Ang lakas ng loob mo, isang hamak na mekaniko lang. May karapatan bang husgahan ang sistema ng Bosch? Mukhang hindi kayo titigil hanggat hindi kayo napapahamak. Sige, bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Ibigay ninyo ngayon ang lahat ng research materials at humingi ng paumanhin sa publiko. Aminin ninyo ang pangongopya at
maaari kong pakiusapan si Manager Wei na maging mapagbigay. At huwag nang ituloy ang kasong kriminal laban sa inyo. Nananaginip ka yata, Director Zhao. Dapat may ebidensya kapag nagsasalita. Sinasabi ninyong nangopya kami. Ipakita ninyo ang matibay na patunay. Huwag kayong man-iron ng tao nang wala namang basehan. Kung wala kayong may pakitang ebidensya, huwag ninyong asahang makakaalis kayo. Sa pintuan ng Chunzo ngayong araw. Ebidensya. Heto ang ebidensya. Sa kaliwa ay ang source code ng aming Bosch EDC-17. Ang mga bahagi ng underlying code. Sa kanan naman ay ang code ng sistema ng inyong Chunzo. Ang pagkakahawig ay umaabot sa 89%. Hindi pa sapat iyan. Walang bisa ang report na ito. Ang pagkakahawig ng code ay hindi nangangahulugang pangongopya. Maraming basic algorithms. Ang karaniwang ginagamit sa buong industriya. Hindi ninyo maaaring husgahan na nangopya kami. Base lamang sa puntong ito. Common Algorithm, MS. Leo, tila wala kayong alam tungkol sa electronic control systems. Hindi ito simpleng basic algorithm lang. Ito ay ang calibration chain logic na eksklusibong binuo ng aming Bosch. Kami lang ang may ganitong uri ng code arrangement sa buong mundo. Paano namang magkataon lang na si Chen Han ay nakasulat ng eksaktong kapareho nito? At kung magkataon man, ano naman ngayon? Ha? Director Zhao, sinasabi ninyong ito ay eksklusibong logic ng Bosch ninyo. Ngayon, tatanungin kita, ang calibration chain ba ng inyong EDC system ay mayroong nakatagong butas o loophole kapag ang bilis ng sasakyan ay lumampas sa 180 km/h at ang torque output ay lumampas sa 350 Nm. Ang calibration delay ay aabot sa 0.8 segundo. Nagsasalita ka ng kung ano-anong kalokohan. Ang sistema ng aming Bosch ay dumaan sa matinding pagsusuri at pagsubok. Paano magkakaroon ng ganoong klaseng loophole? Malinaw na gumagawa ka lang ng kwento. Malalaman natin kung gumagawa ako ng kwento sa isang subok lang. Director Zhao, pakiusap, lumapit kayo rito at i-operate ito. Ay simulate ang bilis ng sasakyan sa 180 km bawat oras, at itaas ang torque sa 380 Nm. Tingnan natin kung ang calibration delay ay magiging 0.8 segundo. Bakit naman ako susunod sa iyo? Sinasadya mo kaming bitagin at saktan. Bakit? Natatakot ka na ba? O baka naman talaga palang? Alam mo ang tungkol sa loophole na ito, pero wala kang lakas ng loob na aminin ito. Director Zhao, bilang technical director ng Bosch, pati ba naman ang sistema ng sarili mong kumpanya? Hindi mo man lang alam ang mga butas sa sarili mong gawa. Mukhang hindi yata matatag ang kinauupuan nyo sa posisyong iyan. Aba, mukhang natatakot na ang malaking boss ng Bosch. Kahit testing ay hindi nyo man lang magawa. Tapos may gana pa kayong magparatang na nangopya ang iba. Gawin mo ang sinabi niya. Hindi ako naniniwalang ang sistema ng Bosch ay magkakaroon ng ganoong klaseng butas o loophole. Handa ka na ba? Ha? Nakita nyo na. Tama ang sinabi ni Chen Han. May butas nga ang sistema ng Bosch nyo. Ang galing mo, Chen Han. Paano mo napansin iyon? Mukhang mapapahiya at masasampal sa katotohanan ng Bosch na yon. Imposible. Paano itong nangyari? Ang loophole na ito ay dapat kaming iilang tao lang sa loob ang nakakaalam. Ang butas na ito ay ginawa mo noong binubuo mo pa ang EDC-7 system. Dahil nagmamadali ka sa deadline, pinadali mo ang verification chain, at iniwan ang redundant design na iyan, hindi ba? Nag-iwan ka pa nga sa code ng isang nakatagong komento. Nakalagay doon na pansamantalang solusyon lang ito, at kailangan pa ng susunod na optimization. Ang komentong iyon ay nasa line 3782. Papaano mo nalaman iyon? Matagal ko nang binura ang komentong iyon. Kahit sa mga backup file ay wala na iyon. Binura. Akala mo ba kapag binura mo, ay wala nang makakahanap? Noong binura mo ang code, hindi mo nilinis ang disk cache. Ni-recover ko lang ang mga temporary files. At nahanap ko na ang lahat ng binura mo. At saka, ang butas na ito ay napaka-amateur ng pagkakagawa. Kaunting reverse engineering lang. Sa base logic ng EDC-17 ay makikita na agad ang problema. Totoo ba ang sinasabi niya? Talaga bang iniwan mo ang butas na ito at binura mo pa ang mga komento? Boss Wei, wala po akong nagawa noong oras na iyon. Sobrang higpit po ng deadline. Inisip ko na lang na i-optimize ito sa susunod. Sino ba namang mag-aakala na hindi na magkakaroon ng pagkakataon? Natakot akong malaman nyo, kaya binura ko ang mga komento. Wala kang kwenta. Alam mo ba kung ang butas na ito ay nalaman ng mga kalaban natin? Kung gaano kalaking lugi ang idudulot nito sa Bosch. Naglakas loob ka pang maglihim sa akin. Boss Wei, ngayon ay dapat naniniwala na kayong hindi ko kinopya ang sistema ng Bosch. Kung talagang nanggaya ako ng code nyo, paano ko malalaman ang mga nakatagong butas nyo? At paano ko mahahanap ang mga binura nyong komento? Kahit alam mo ang butas na iyan, hindi pa rin ito mapapatunayang hindi ka nangopya. Baka naman nakuha mo ito sa pamamagitan ng mga ilegal na paraan. Kaya nalaman mo ang aming core code. Ilegal na paraan. Boss Wei, mukhang nauubusan na kayo ng idadahilan. Sige, may ipakikita pa ako sa inyo. Tingnan nyo itong mabuti. Ang comparison report na inilabas ni Zhao Kai ay sadyang pinik. Sadyang minanipula ang report na iyon.
Kinuha lang niya ang mga bahaging magkakamukha, pero sadyang binaliwala ang mga pangunahing pagkakaiba ng aming system at ng Bosch system. Ang system ng Chunzo ay gumagamit ng isang bagong-bagong base architecture. Kumpara sa EDC-17 ng Bosch, mas simple at mas efficient ang aming system. Ang torque output accuracy namin ay mas mataas ng 3% kaysa sa inyo. Ito na ang lahat sa inyo. Diyos ko. Sobra palang napag-iwanan na ang sistema ng Bosch. Ang sistema ng Chunzo ay talagang mas mahusay pa kaysa sa Bosch. Mula ngayon, ang tunang ng Chunzo na ang pipiliin ko. Ang kapal din ng mukha ng Bosch. Dahil palpak ang sarili nilang sistema, naninira sila ng iba at nagbibintang ng pangongopya. Nakakahiya talaga sila. Grabe. Manager Wei, ano pa ang masasabi nyo ngayon? Pinagbintangan nyo ang Chunzo na nangopya. Sinira nyo ang aming reputasyon. Hindi ba dapat bigyan nyo kami ng paliwanag? Engineer Chen, pasensya na po. Nagkamali po kami. Hindi namin dapat kayo pinagbintangan ng walang ebidensya na nangongopya kayo. Maglalabas ako ng pampublikong paumanhin sa Chunzo. At babayaran namin ang pinsala sa inyong reputasyon. Ang paghingi ng tawad at bayad pinsala ay nararapat lang. Bukod doon, hinihiling namin na aminin ng Bosch sa publiko na may mga butas ang inyong EDC-17 system at humingi ng paumanhin sa lahat ng mga may-ari ng sasakyan na gumagamit ng nasabing sistema at magbigay ng solusyon. Imposible yan. Ang pag-amin sa mga butas ng sistema ay seryosong makakaapekto sa dangal ng Bosch. Hindi namin magagawa yan. Hindi maaari. Kung ganoon, wala kaming choice kundi lutasin ito sa pamamagitan ng batas. Pagdating ng oras, hindi lang ang paninira nyo sa amin tungkol sa pangongopya ang malalantad, kundi pati ang inyong sadyang pagtatago ng katotohanan. Lalong lulubog ang reputasyon ng Bosch. At hawak ko rin ang ebidensya laban sa inyo, na si Director Zhao, para lang umabot sa deadline, ay sadyang binago ang mga pamantayan ng pananaliksik, at binura ang mga mahalagang tala, kapag nalantad ang mga ebidensyang ito. Sa tingin nyo, ano ang gagawin sa inyo, ng punong tanggapan ng Bosch? Sige, pumapayag na ako. Hihingi ako ng paumanhin sa publiko para sa Chunzo. Babayaran ng pinsala sa inyong reputasyon, at aaminin sa publiko, ang mga butas sa EDC-17 system, pati na ang pagbibigay ng solusyon. Mabuti. Bibigyan kita ng 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw, inaasahan kong makita ang inyong pampublikong paumanhin at ang solusyon. Kung hindi nyo magagawa yan. Naintindihan ko na. Alis na tayo. Yehey! Ang galing, napakahusay nyo talaga, Engineer Chen. Sa wakas, napahiya rin ang Bosch. Tingnan natin kung magmamayabang pa sila sa susunod. Engineer Chen, ikaw na talaga ang Lodi. Alam ko namang kaya mo silang patahimikin. Engineer Chen, ang lupay ng ginawa mo. Ang mga taga-Bosch na yon, siguradong namula ang mga mukha sa iya. Mula ngayon, lahat ng aking mga kaibigan ay dadalhin ko rito sa Chunzo. Sino pa ba ang gagamit ng bulok na sistema ng Bosch? 只是做了我该做的事儿。我们春雪从来不怕别人的污蔑和挑衅。 Basta't mayroon tayong tunay na galing, walang sino man ang makakaapi sa atin. Alam mo na bang darating sila? Oo. Habang gumaganda ang ating sistema, siguradong maaapektuhan ang interes ng Bosch. Maaga o huli, gagawa sila ng gulo. 不仅找到了他们系统的漏洞， Kaya naghanda na ako ng kumpletong ulat ng paghahambing. Naghihintay lang na sumugod sila, para bigyan sila ng leksyon. Ang talas talaga ng isip mo, pero siguradong hindi papayag ang Bosch, na matapos na lang ito ng ganito. Kailangan pa nating mag-ingat ng husto. Alam ko. Dahil sa laki ng kahihiyang inabot nila ngayon, tiyak na may binabalak silang iba. Gumagawa sila ng paraan para ipitin tayo. Pero hindi ko sila bibigyan ng pagkakataon. Ang sistema natin ay tiyak na magiging mas perpekto pa. Balang araw, papalitan ito ang Bosch, at magiging pamantayan sa industriya. Shen Han, huwag kang masyadong kampante. Magaling ka sa pagkakataong ito. Pero sa susunod, sisiguraduhin kong ikawat, ang Chunzo ay tuluyang maglalaho sa Nancheng. Zhou Junren, nakalabas ka na pala. Bakit? Nagulat ka ba? Matigas ang kapit ko sa buhay. Ako si Zhou Junren. Hindi ako ganoon kadaling mapabagsak. Sinira mo ang lahat sa akin. Hindi kita mapapatawad. Humanda ka. Pagbabayaran kita ng mahal. Anong nangyari? May problema ba? Nakalabas na si Zhou Junren. Sabi niya hindi niya raw tayo tatantanan. Pagbabayaran daw niya tayo.
Engineer Chen, Madam Liu, huwag kayong mag-alala. Subukan lang ni Zhou Junren na pumunta rito. Lalabanan namin siya hanggang dulo. Ang Chunzo ngayon ay hindi na. Tulad ng dating maliit na Collier. Hindi kami takot sa kanya. Oo, hindi kami takot sa kanya. Ang Zhou Junren na yan natuso. May gana pa siyang magpakita at mag-angas. Engineer Chen, Madam Liu, kapag naglakas loob siyang manggulo rito, ako na ang bahalang tumapos sa kanya. Marami akong tauhan sa ilalim ko. Bakit tayo matatakot sa isang bagsak na tulad niya? Salamat sa inyong lahat. Tuso nga talaga si Zhou Junren. Pero ang Chunzo ay hindi rin basta-basta mapapaikot. Basta't nagkakaisa tayo. Walang problemang hindi natin kayang lampasan. Chen Han, huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, sasama akong haharap sa iyo. Huwag kayong mag-alala. Kahit tuso si Zhou Junren, wala na sa kanya ang dati niyang kapangyarihan. Basta't maging handa tayo. At laging alerto. 翻不起什么大浪，而且我不会让他有机会。 Wala siyang pagkakataong saktan ng sino man sa atin. Sige. Sir Joe, huwag kayong mag-alala. Tiyak na ipaghihiganti kita. Wawasakin ko ang Chunzo. Salamat sa pagtulong mo. Basta't maipaghiganti mo ako. Hindi problema ang pera. Bibigyan kita ng karagdagang 500,000 kapag tapos na. Huwag kayong mag-alala. Sir Joe, hindi ko kayo bibigwin. Ang batang yan na si Chen Han. May ibubuga nga talaga siya. Pero sa paningin ko, wala siyang binatbat. Ipaparamdam ko sa kanya na ang pagbangga sa inyo, Sir Joe, ay isang malaking bangungot. Chen Han, Liu Qingshui, kumanda kayo. Unti-unti ko kayong patitikiman ng sakit na naranasan ko noon. Ha? Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Hindi tumatanggap ang Chunzo ng mga tambay. Tambay. Narito ako para magpaayos ng kotse. Bakit? Ang taas naman ng lipad nitong Chunzo. Pati customer ay nagagawa ninyong itaboy. Mukhang maayos naman ang mga kotseng ito. Saan ang sira rito? Tingin ko hindi kayo naparito para magpaayos. Naparito kayo para manggulo. No, manggulo ba kamo? Hindi ikaw ang masusunod. Ang kotseng ito ay dinala rito sa inyo kahapon. Para sa performance tuning. Pero paglabas sa kalsada ngayon, nagkaproblema agad. Maingay ang makina. At hindi umaakyat ang torque. Kapag naantala ang mga lakad ko. Kaya nyo ba akong bayaran? Ginoo. Ang tunang dito sa Chunzo ay kailanman hindi nagkaroon ng problema. Sinasabi nyo na ang kotse nyo ay natun dito sa amin. May resibo ba kayo? May resibo ba kayo? Ang bawat transaksyon ng aming mga customer ay may detalyadong record. Kung wala kayong maipakita, huwag kayong. Kung wala kayong maipakita, huwag kayong magsalita ng kung ano-ano rito. Heto ang resibo. Tingnan nyo mismo. Ginoo. Nagbibiro ba kayo? Hindi ito resibo ng Chunzo. Ang mga resibo namin ay printed lahat. Ang mga resibo namin ay printed lahat. May official seal at pirma ng customer. Itong sulat kamay na papel nyo. Kahit pirma ay wala. Tapos may lakas ng loob pa kayong lokohin kami. Ha ha ha. Sobrang peke naman ito. Sulat kamay lang. Ginawa nyo pang resibo. Ha ha ha. Sinasadya niya talagang manggulo rito. Hindi naman talaga nagpaayos ng kotse rito. Ha ha ha. Lakas ng loob mong sabihin hindi ito sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, kahapon lang, itong lalaking ito, na nakasalamin ang nagton ng kotse ko. Ngayong sira na ang kotse. Alinman sa ayusin niyo ito. O bayaran niyo ako ng 100,000 para sa abala. Kung hindi, wawasakin ko. Itong bulok niyong Collier. Subukan mo, hindi basta-basta ang Chunzo. Kapag nang ahas kang man-iron ng shop, lalabanan kita hanggang dulo. Lalaban ka, gamit ang matandang katawan mo. Tigil. Anong klaseng galing ang mambuli ng matanda? Ikaw pala si Chen Han. Isa ka lang palang paslit. Kaya pala naglakas loob kang kalabanin si Boss Joe. Sinasabi ko sa iyo, ang usapang ito ngayon, alinman sa magbayad ka. Wala nang ibang paraan. Ang kotse mo ay hindi dumaan sa anumang performance tuning. Maingay ang makina dahil ikaw mismo ang nag-modify ng air intake pipe. Hindi umaakyat ang torque dahil barado ang fuel injector. Walang kinalaman ang Chunzo rito. Sinasadya mong mang-intriga. Ano ba talaga ang pakay mo? Kalokohan ang sinasabi mo. Kailan ko ba sinadyang ay modify ang air intake pipe? Gumagawa ka lang ng dahilan para takasan ang responsibilidad. Kung dahilan lang ba ito? Tingnan mo mismo. Heto ang mga bakas ng modification sa air intake pipe. Heto ang mga bakas ng modification sa air intake pipe. At heto ang test report ng baradong fuel injector. Napakalinaw nito. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang maghanap ng kahit sinong eksperto para suriin ito. Kahit pa ako ang nag-modify, ano naman, wala akong pakialam, gusto ko ng 100,000 ngayon. Kung hindi ay wawasakin ko ang shop nyo. Wawasakin ang shop. Tingnan natin kung paano mo gagawin yan ngayong araw. Oh, hindi ba si Black Wolf ito? Bakit hindi ka na yata gumadala sa kalsada? Napunta ka rito para mangapi ng tao. Young Master Joe, usapan namin ito ng Chunzo. Wala kayong kinalaman dito. Mabuti pang huwag na kayong makisawsaw. Makisawsaw.
Ang Chunzu ay pag-aari ng kaibigan ko. Kapag inapi mo sila, parang inapi mo na rin ako. Ngayon, sabihin mo sa akin kung may kinalaman ako o wala. Sinasabi ko sa iyo, ngayong araw, mamili ka, hihingi ka ng tawad, kina Engineer Chen at Boss Liu, at lumayas ka rito, o ilalabas kita rito ng nakahiga na. Chen Han, Liu Qingshui, maghanda kayo sa akin. Hindi ko palalampasin ito. Ipaghihiganti ako ni President Zhou. Si Zhou Junren. Papuntahin mo siya rito. Tingnan natin kung ano ang kaya niyang gawin. Kung gaano kalakas ang alon na kaya niyang likhain. At kapag naglakas loob ka pang manggulo rito sa Chunzu, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng mas masahol pa sa kamatayan. Ang galing niyo, Engineer Chen. Sa ilang salita lang, naging bahagang buntot ng lalaking iyon. Pero ang Zhou Junren na iyon ay tuso. Siguradong hindi siya titigil ng ganoon na lang. Kailangan pa rin nating mag-ingat ng husto. Alam ko, dahil nagawa niyang ipadala si Black Wolf, tiyak na may reserba pa siyang plano. Pero hindi rin naman tayo madaling apihin. Basta't maglakas loob siyang pumunta. Handa tayong lumaban. Young Master Zhou, maraming salamat talaga sa araw na ito. Kung wala kayo, hindi namin alam kung gaano katagal kaming maperwisyo. Hindi namin alam kung gaano kalaking gulo ang aabutin namin. Bakit pa kayo nagpapasalamat? Ano ba ang ugnayan namin ni Engineer Chen? Ang problema niya ay problema ko na rin. Saka, matagal ko na rin hindi kursunada si Zhou Junren. At ang grupo ni Black Wolf, masarap din sa pakiramdam na maturuan sila ng leksyon. Nga pala, Engineer Chen. Ang McLaren ko, gusto ko sanang ipa-tune up ng malupit ulit. May karera sa susunod na linggo. Gusto kong makuha ang kampyonato. Walang problema, dalhin mo rito ang sasakyan bukas. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamahusay na tunang. Garantisadong magiging kampyon ka. Ayos, Engineer Chen. Inaasahan ko kayo. Uuwi muna ako para maghanda. Bukas na bukas din, dadalhin ko na rito ang sasakyan. Kinabahan ako doon. Masyadong mabagsik ang grupong iyon kanina. Buti na lang at mabilis na dumating si Young Master Zhou. Kung hindi, baka kung ano nang masamang nangyari rito sa Chunzu. Oo nga, mukhang seryoso na si Zhou Junren. Nakalabanin tayo sa pagkakataong ito. Kailangan nating maging handa. Huwag nating hayaang makahanap siya ng butas. Chen Han, sa tingin mo, ano ang susunod niyang gagawin? Ang pagpapadala niya kay Black Wolf para manggulo, ay pagsubok lang sa ating kakayahan. Susunod, siguradong gagamit siya ng mas madidilim na paraan. Tulad ng pagsira sa ating mga kagamitan, o ang pang-aagaw sa ating mga kliyente. Kailangan nating maging handa sa lahat ng aspeto. Lalo na para kay Xiaoya. Mag-aayos ako ng mga taong magbabantay sa kaligtasan niya. Huwag kang mag-alala. Magtatalaga ako ng 2 mapagkakatiwalaang tao para bantayan si Xiaoya 24 oras. Hindi natin hahayaang madamay siya. 设 LNG. 备方面， Hihigpitan din natin ang pagbabantay. Mag-aayos ng salit-salit na shift ng mga tao, para walang sino man ang makakuha ng pagkakataong manghimasok. Sige, at saka, kasalukuyang pinopromote ang ating system. Maraming kliyente ang naghihintay. Naghihintay sila sa installation ng ating system. Malaki ang posibilidad na manggulo si Zhou Junren. Sisiraan niya tayo at sasabihing may depekto ang ating system. Kailangan nating maghanda ng maaga. Maglabas tayo ng sapat na ebidensya para wasakin ang kanyang maitim na balak. Opo, naiintindihan ko. Aayusin ko agad ang mga test reports ng ating system at ang mga feedback mula sa mga kliyente. Kapag naglakas loob si Zhou Junren na suran tayo, ilalathala natin agad ang mga ebidensya. Ipapahiya natin siya sa harap ng lahat. Engineer Chen, Madam Liu, huwag kayong mag-alala. Babantayan naming mabuti ang mga kagamitan. Hindi namin hahayaang may makialam dito. Tama, kapag nagpakita ang Zhou na yan, lalabanan namin siya ng patayan. Hindi namin hahayaang saktan niya kayo. Dahil nandyan kayo. 谢谢大家，有你们在，我就放 Panatag 心 na ang loob ko. Kahit ano pa ang gawin ni Zhou Junren, o anuman ang susunod niyang hakbang, hindi tayo matatakot sa kanya. Poprotektahan natin ang Chunzu. Poprotektahan natin ang ating pinaghirapan. Sige. Chen Han, Liu Qingshui, lumabas kayo rito. Mr. Wang, anong nangyari? May problema ba sa sasakyan ninyo? Anong problema? May gana pa kayong magtanong. Anong klaseng problema ito? Noong nakaraang linggo, nagpa-install ako rito ng Chunzu Electronic Control System ninyo. Akala ko maganda ang takbo, pero kahapon habang nasa highway ako, biglang nag-crash ang system. Biglang namatay ang makina ng kotse. Muntik na akong maaksidente. Kailangan ninyong magpaliwanag sa akin. Bakit nag-crash ang system ng Chunzu? Hala, balak ko pa namang magpa-install ngayon. Kung talagang nagka-crash yan, masyadong delikado yan. Mukhang totoo ang sinabi ng doktor. Walang kwenta ang system ng Chunzu. Gaya-gaya lang kasi sila, kaya pala nagkakaproblema. Mister,
Wang, huwag po kayong magalit. Ang system ng Chunzo ay dumaan sa hindi mabilang na pagsusuri. Kailanman ay hindi pa ito nag-crash. Baka naman po may maling nagawa sa pag-operate. O baka may ibang problema ang sasakyan. Ay check muna natin ito para sa inyo. Para malaman kung ano talaga ang sanhi. HMP. Maling pag-operate. 10 taon na akong nagmamaneho. Paano ako magkakamali sa pag-operate? Malinaw na ang system ninyo ang may problema. Kinopya nyo lang ang system ng doktor. Hindi pasado ang teknolohiya nyo. Kaya pumapalya ang system. Sinasabi ko sa inyo. Ngayon, bayaran nyo ako ng 500,000 bilang danyos. O kaya naman ay baklasin nyo ang system na ito. Ibalik sa dati ang kotse ko. At bayaran ng abala sa trabaho ko. Pati na ang moral damages. Mr. Wang, kumalma muna kayo. Ay check muna natin ang sasakyan ninyo. Kung mapatunayang system nga ang problema, babayaran namin kayo ng buo. Pero pakiusap, magpaliwanag din kayo ng maayos. Huwag nyo lang basta suran ang aming system. Sinisiraan kayo. Muntik na akong mamatay sa aksidente. Sinisiraan pa ba ang tawag doon? Sa tingin ko, ayaw nyo lang talagang umamin. Sinasabi ko sa inyo, nakipag-ugnayan na ako sa iba pang mga customer na nagpakabit ng Chunzo Electronic Control System. Ang kanilang mga sasakyan ay nagkaroon din ng katulad ng mga problema. Hindi lang kasing lala ng sa akin. Tama po kayo, Engineer Chen. Ang sasakyan ko rin kahapon ay nagkaroon ng problema sa kawalan ng hatak. Naghihinala ako na ang inyong system ang may depekto. Ang sasakyan ko rin. Madalas lumalabas ang mga fault code sa dashboard. Kahit hindi naman ito nakakaapekto sa pagtakbo. Pero nakakatakot pa rin. Tingin ko ay dapat nyo nang itigil ang pagbibenta ng system na ito. Hindi pasado ang teknolohiya nyo. Makakapahamak lang kayo ng tao. Sandali lang po, huwag muna kayong umalis. Alam kong nag-aalala kayong lahat ngayon. Pero masisiguro ko sa inyo na ang system ng aming Chunzo ay wala talagang anumang problema. Ang mga problema sa sasakyan ng mga customer na ito ay hindi dahil sa aming system. Mayroong nananadiya at nanggugulo sa likod nito. Naninira sila para pag-awayin tayo. Nananadiya at nanggugulo. Chen Han, huwag ka nang maghanap ng dahilan. Ngayong nagkaproblema na ang lahat ng sasakyan namin. Saka mo sasabihing may nanggugulo. Sa tingin ko ay gusto mo lang takasan ang responsibilidad. Makikita nyo naman ang katotohanan. Tingnan nyo po, ang system ng sasakyan ni Mr. Wang ay hindi naman nag-crash, kundi mayroong taong palihim na. Nagbago ng mga parameter ng system. Kaya namamatay ang makina ng sasakyan. At nakatuklas din ako sa loob ng system ng isang hindi kilalang program. Ang program na ito ay sadyang itinanim ng tao, na ang layunin ay para guluhin ang normal na operasyon ng system, at gumawa ng peking senyales ng aberya. Imposible. Hindi ko kailanman binago ang mga parameter ng system. At wala rin akong itinanim na anumang program. Baka naman ikaw ang sadyang nag-imbento niyan. Kung gawa-gawa ko lang ba ito, maaari kayong kumuha ng mga profesional na technical personnel para suriin ito. At natuklasan ko rin na lahat ng mga customer na nagkaroon ng problema ay may parehong hindi kilalang program sa kanilang sasakyan. Lahat ay sadyang itinanim ng tao. Naghihinala ako na may sadyang nagplano nito, na ang layunin ay para sirain ang puri ng aming system at dungisan ang reputasyon ng aming Chunzo. Engineer Chen, naniniwala ako sa iyo. Napansin ko rin kahapon na ang aking sasakyan ay parang may ginalaw na kung sino. May mga kakaibang gasgas sa body ng sasakyan. Noong una, akala ko ay aksidente lang itong nagasgasan. Ngayon, mukhang mayroon ng tao na sadyang sinira ang sasakyan ko para magtanim ng program. Tama. Kagabi noong nagpark ako ng sasakyan, may nakita akong isang hindi kilalang lalaki na umaaligid sa tabi ng sasakyan ko. Hindi ko yun pinansin noon, pero ngayong iisipin, sigurado akong siya ang may pakana. Engineer Chen, Madam Liu, pasensya na po. Hindi ko muna dapat nilinaw ang sitwasyon bago ako pumunta rito at magsisigaw para suran ang inyong system. Sa totoo lang, may lumapit sa akin kahapon at binigyan ako ng 50,000 yuan para mag-eskandalo rito. Sabi niya, kapag napilit ko kayong magbayad ng danyos, bibigyan pa ako ng karagdagang 100,000 yuan. Nadala lang ako ng silaw sa salapi kaya pumayag ako sa kanya. Sino ang nag-utos sa iyo? Si Zhou Junren po. Sabi niya, sinira mo raw ang kumpanya niya kaya gusto niyang mag-higanti. Kaya pinapanta niya ako rito para manggulo, at para sirain ang relasyon ninyo sa mga kliyente nyo. Sabi pa niya, kapag nagtagumpay ako, bibigyan niya ako ng 150,000. Pasensya na po talaga sa inyo. Ibababalik ko na po ang pera sa inyo ngayon. At hihingi rin ako ng paumanhin sa harap ng lahat. Sobra na ito. Napakawalang Gia talaga nitong si Zhou Junren. Wala siyang sariling kakayahan. Kaya gumagamit siya ng mga maduming paraan. Oo nga, nagawa pa niyang manuhol ng kliyente. Para lang suran ang sistema ng Chunzo. Napakakapal ng mukha niya. Engineer Chen, Madam Liu, pasensya na po. Hindi sana kami naniwala sa mga sabi-sabi. Mali ang naging akala namin sa inyo. Gusto pa rin naming magpa-install ng inyong Chunzo system. Mr. Wang, ikinatutuwa namin na inamin nyo ang inyong pagkakamali. Hindi mo na kailangang ibalik ang pera. Basta't humingi ka lang ng paumanhin sa publiko at sabihin sa lahat ang katotohanan. Sapat na iyon. Salamat po, Engineer Chen.
Paumanhin po sa inyong lahat, hindi sana ako nagpasilaw sa pera ni Joe Junren para pumunta rito at manggulo, at para siraan ang sistema ng Chunzu. Napakaganda ng sistema ng Chunzu. Wala itong anumang problema. Si Joe Junren ang sadyang gumagawa ng kalokohan. Sana ay huwag kayong maniwala sa mga chismis. Suportahan natin ang Chunzu. Salamat sa inyong tiwala. Kaming sa Chunzu ay tiyak na magsisikap na pagbutihin pa ang aming sistema. Hindi namin bibiguin ang inyong mga inaasahan. Ano man ang gawing paninira ni Joe Junren, hindi kami aatras kailanman. Papatunayan namin ang aming galing, para malaman ng lahat na ang Chunzu, ang pinakamaasahang sistema. Elder Yan, ayos lang po ako. Nananuwal si Joe Junren. Para lang siraan ang aming sistema. Ngunit naayos na namin ang problemang iyon. Ang Joe Junren na iyon, napakaliit na tao. Parang maltong hindi matahimik. Nabalitaan ko na rin, na hindi lang siya nanunuhol ng mga kliyente, kundi nakikipag-ugnayan din sa mga masasamang loob para sirain ang inyong kagamitan. Huwag kang mag-alala, nagtalaga na ako ng mga taong magbabantay sa kanya. Sa oras na gumawa siya ng anumang hakbang, papanagutin ko siya agad. Bukod pa rito, nakipag-ugnayan ako sa ilang malalaking tao sa industriya ng sasakyan. Bilib na bilib sila sa inyong Chunzu system, at gusto nilang makipagtulungan sa inyo. Ibinigay ko na ang inyong impormasyon, para matawagan nila kayo. Makikipag-ugnayan sila sa inyo sa lalong madaling panahon. Haha, bakit ka pa nagpapasalamat sa akin? May angking galing ka talaga. Naniniwala akong mapapalago mo ang Chunzu, at magiging pamantayan sa industriya ng sasakyan. Kapag may problema, tawagan mo lang ako agad. Tiyak na tutulungan kita. Kapag may problema, tawagan mo lang ako agad. Tiyak na tutulungan 有你 kita. 老帮我们就更有底气了。我们春雪以后一定会越来越好。陈寒，我们做到了，我们没有被周建人打倒，反而越来越好了。 Simula pa lang ito, kailangan pa nating magpatuloy sa pagsisikap para mas mapaganda pa ang sistema ng Chunzu, upang mas maraming tao ang kumilala sa atin, at para tuluyan ng sumuko si Joe Junren. Sino kayo? Sino ba kayo? Anong ginagawa nyo rito? Tumigil kayo riyan. Nandito kami ngayon para sirain ang inyong mga kagamitan. Gagawin nating sarado ang Chunzu ng tuluyan. Chen Han, sinira mo ang kumpanya ko. Sinira mo ang lahat ng sa akin. Ngayon, sisirain ko naman ang lahat ng sa iyo. Ang mga bagay na pinapahalagahan mo, para maramdaman mo rin ang sakit ng mawalan ng lahat. Tigil. Chen Han, paano ka napunta rito? Joe Junren, akala mo ba ang mga maliliit mong pakana ay hindi ko malalaman? Noong nabigo kang bilhin ang mga kliyente ko, alam ko na agad na susubukan mo, nasirain ang mga kagamitan ko. Kaya maaga pa lang, naghanda na ako ng mga tao na naghihintay sa iyo rito. Joe Junren, wala ka na talagang pag-asa. Pinatawad ka na namin noon, pero hindi ka pa rin nagbago. Gusto mo talagang mamatay. Ano? Akala mo ba dahil ginalaw mo ang mga kagamitan namin, ay babagsak na kami? Nagkakamali ka. Kahit wala ang mga kagamitang iyan, makakabangon pa rin kami. Pero ikaw, ngayon ay pagbabayaran mo na ang lahat ng ginawa mo. 出代价。 Chen Han, huwag kang mayabang. Marami akong dalang tao ngayon. Kahit handa ka pa, kaya ko pa rin sirain ang mga kagamitan mo. Hey lang, sugod. Tapusin niyo silang lahat. Sirain ang mga kagamitan. Boss Joe. Protektahan ang mga kagamitan. Sugod. Chen Han, papatayin kita ngayon din. Bitawan mo ako. Hey lang, ang dami mo ng masamang ginawa dahil sa pagsunod kay Joe Junren. Ngayon, ipaparanas ko sa iyo kung ano ang tunay na sakit, ha? Huwag. Joe Junren, paano mo nagawang galawin ang kagamitan ko? Ngayon, tatapusin na kita, ha? Engineer Chen Han, nagkamali ako, hindi ko na uulitin. Pakiusap, patawarin mo ako, nagmamakaawa ako. Hindi na kita guguluhin kailanman. Hindi na ako lalaban sa iyo. Noong tinanggal mo ako sa trabaho, at hinamak mo ako sa halagang 100 piso, naisip mo bang patawarin ako? Noong pinakialaman mo ang operasyon ng kapatid ko sa ospital, naisip mo bang patawarin ako? Noong binili mo ang mga kliyente at sinira ang system namin, at pinakialaman ang mga kagamitan namin, naisip mo bang patawarin ako? Joe Junren, lahat ng ginawa mo ay hindi karapat dapat patawarin. Chen Han, huwag kang padalos-dalos. Hindi natin siya pwedeng patayin. Magkakaproblema tayo kapag binatay natin siya. Ipaubayan natin siya sa mga autoridad. Hayaan nating ang batas ang magparusa sa kanya. Tama ka. Masyadong madali kung papatayin lang siya. Gusto ko siyang makita sa loob ng kulungan, at pagbayarin sa lahat ng kanyang kasalanan. Hayaan siyang magdusa sa lahat ng ginawa niya. Salamat, Mr. Chen. Salamat, MS. Leo, salamat sa pagpapatawad sa akin. Hindi ko na talaga uulitin. Magbabago na ako. Mr. Chen, MS. Leo, nakatanggap kami ng ulat na may mga taong sadyang naninira ng ari-arian ng kumpanya at nagdudulot ng gulo. Sumama kayo sa amin. Bumalik tayo para kumuha ng salaysay. Sige po, walang problema.
Mga kasama sa pagpapatupad, ito ay pagtatanggol sa sarili. Sila ang unang pumasok ng walang pahintulot sa aming collier, at binalak nilang sirain ang aming mga kagamitan. Kaya napilitan kaming kumilos. Naintindihan na namin ang pangkalahatang sitwasyon. Maaari bang sumama kayo sa amin, para makipagtulungan sa aming investigasyon? Engineer Chen, Madam Liu, huwag kayong mag-alala. Nandito ako. Mag-aayos ako ng mga taong magbabantay sa mga kagamitan. At aasikasuhin ang mga susunod na hakbang. Hihintayin ko ang inyong pagbabalik. Sige, maraming salamat sa iyo, Young Master Zhou. Shenhan, sa wakas ay nalutas na rin natin ang problemang dala ni Zhou Junren. Oo nga, sa wakas ay tapos na rin. Mula ngayon, hinding-hindi na tayo may istorbo ng taong iyon. Makatutuon na tayo sa pagbuo ng ating sistema at sa pagpapaunlad ng ating Chunzu. Oo, siguradong gagawin natin. Mas matagumpay ang Chunzu. Hahayaan nating ang pangalan ng Chunzu ay umalingaw-ngaw sa buong industriya ng sasakyan. Engineer Chen, Madam Liu, matagal ko nang hinahangaan ang inyong mga pangalan. Nabalitaan ko na noon pa man, na ang Chunzu ay may isang batang, Henyong engineer, na nakagawa ng electronic control system, na mas mahusay pa kaysa sa gawa ng mga may PhD. Ngayong nakita ko na kayo, totoo nga ang mga sabi-sabi. Chairman Zhao, labis niyo naman kaming pinupuri. Ginagawa lang po namin ang nararapat naming gawin. Marami pa po kaming dapat matutunan. Chairman Zhao, maligayang pagdating sa Chunzu. Sana ay magkaroon tayo ng pagkakataong magtulungan. Haha. Siguradong magkakaroon tayo ng pagkakataon. Naparito ako ngayon dahil nais kong makipag-usap sa inyo tungkol sa pakikipagtulungan. Nais ng aming Haisheng Group na maging eksklusibong distributor ng electronic control system ng inyong Chunzu. Sa buong bansa, ipakikilala namin ang inyong sistema. Bukod pa riyan, nais din naming mag-invest ng pondo para kasama kayo sa pagbuo ng susunod na henerasyon ng electronic control systems. Hahayaan natin ang sistema ng Chunzu ay maging pamantayan sa industriya. Chairman Zhao, maraming salamat po sa inyo. Handang-handa kaming makipagtulungan sa Haisheng Group. Naniniwala ako na sa tulong ninyo, ang aming sistema ay siguradong mabilis na kakalat sa buong bansa at magiging pamantayan sa industriya. Chairman Zhao, ang aming R&D team ay patuloy na nagsisikap sa pagbuo ng bagong henerasyon ng electronic control system. Naniniwala ako na sa suportang pinansyal ng Haisheng Group, mapabibilis namin ang pag-unlad nito at makagagawa ng mas mahusay pang sistema. Sige. Gusto ko ang mga kabataang tulad ninyo na may sigla at may tunay na kakayahan. Ang pinahahalagahan ng aming Haisheng Group ay ang talento at teknolohiya, at ang Chunzu ay mayroon ng dalawang iyan. Naniniwala ako na ang ating pakikipagtulungan ay magiging lubos na matagumpay. Pasensya na po, hindi ko sana dapat kayo pinagbintangan ng pangungopya ng walang ebidensya. Hindi ko rin sana pinadala si Zhao Kai para hamanin kayo. Pagkatapos ng pangyayaring ito, alam ko na ang sistema ng Chunzu ay tunay na sariling gawa at pinaghirapan ninyo. At higit pa rito, kumpara sa aming mga doktor, ay mas mahusay pa ang inyong sistema. Nandito ako ngayon para humingi ng paumanhin sa inyo. At kasabay nito ay nais ko rin makipag-usap tungkol sa pakikipagtulungan. Manager Wei, ang mga nangyari sa nakaraan ay huwag na nating pag-usapan pa. Basta't sa susunod ay hindi na kayo sadyang maghahanap ng gulo sa amin. Maaari na nating kalimutan ang lahat. Hindi ko alam kung anong uri ng pakikipagtulungan ang nais ninyong pag-usapan sa amin. Salamat, Engineer Chen. Salamat sa paglimot sa mga nakaraang alitan. Nais ng aming kumpanya na makuha ang inyong teknolohiya ng electronic control system ng Chunzu at makipagtulungan sa inyo upang mapabuti ang aming sariling sistema. Bukod pa rito, nais naming anyayahan si Engineer Chen bilang aming technical consultant sa rehiyon ng China na may sahod na 10 milyong yuan kada taon. Hindi ko alam kung papayag ba si Engineer Chen. Manager Wei, ipagpaumanhin ninyo. Hindi ako makakapayag sa inyong alok. Ang Chunzu ay itinayo namin ni Madam Liu at ng lahat ng may matinding pagsisikap. Hindi ko maiiwan ang Chunzu para lang maging technical consultant ninyo. Tungkol naman sa pakikipagtulungan, maaari naman, pero dapat ay itigil na ninyo ang sadyang pag-ipit sa amin. Napakahusay, Engineer Chen. Iginagalang ko ang inyong desisyon tungkol sa pakikipagtulungan. Maaari nating pag-usapan iyan ng dahan-dahan. Tinitiyak namin na igagalang namin ang inyong teknolohiya at hindi na kayo muling aapihin. Engineer Chen, bilib talaga ako sa iyo. Hindi ka nasisilaw sa malaking sahod at nakatutok ka lang sa iyong sariling adhikain. Ang ganitong uri ng paninindigan ay dapat tularan nating lahat. Masyado nyo naman akong pinupuri, Chairman Zhao. Ginagawa ko lang ang nararapat kong gawin. Naniniwala ako, basta't magpapatuloy tayo sa sariling pananaliksik at pagbubutihin ang ating mga produkto. Tiyak na magiging pamantayan tayo sa industriyang ito. Mga Ginoo at Ginang, ngayong araw ay opisyal ng ilulunsad ang bersyon 2.0 ng Chunzu Electronic Control System.
Ang Chunzu, mula sa pagiging isang maliit na Tollier hanggang sa narating nito ngayon, ay dahil sa inyong suporta at tiwala. Palagi kaming naninindigan sa sariling pananaliksik at paggawa ng dekalidad na produkto. Dahil nais naming patunayan na kaming mga Chino ay kaya rin gumawa ng mas mahusay na sistema kaysa sa ibang bansa at magkaroon din ng sariling boses sa industriya ng sasakyan. Engineer Chen, maaari ko bang itanong kung bakit iniwan ninyo ang inyong trabaho sa Junren para lumipat sa isang maliit na Tollier? Dahil ayaw kong magpagamit sa iba at ayaw kong ang aking pinaghirapan ay nakawin lang ng iba. Naniniwala ako na basta't may tunay kang galing, kahit nasaan ka man, ay tiyak na magniningning ka. Bagamat maliit lang ang Chunzu, nagbigay ito sa akin ng pagkakataong ipakita ang aking talento. Binigyan ako ng respeto at tiwala, at sapat na iyon para sa akin. Engineer Chen, ano po ang inyong plano para sa kinabukasan ng Chunzu? Ang Chunzu ay patuloy na maninindigan sa sariling pananaliksik at hindi titigil sa pag-unlad. Patuloy naming papagandahin ang aming control system at maglalabas ng mas marami pang mahusay na produkto. Magtatayo rin kami ng sarili naming planta ng produksyon upang mapagsama ang pananaliksik, produksyon, pagbebenta, at serbisyo pagkatapos ng benta. Nais naming ang sistema ng Chunzu ay makilala sa buong bansa at maging pamantayan